Bago natin mapakinggan si Brother Eli Soriano, please like and share. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli. Pagsasama-sama natin, meron po ako iniwang katanungan sa inyo tungkol sa kung ang tinutukoy nga sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3 ay gaya ng paniniwalang ipinangangaral ng mga kaibigan at mga kapatid na Iglesia ni Cristo. At yan po ay may kinalaman doon sa apat na anghel. Gusto ko po lang liwanagin, mga kapatid, na ito po ang mahalagang mga nilalaman ng Apokalipsis umpisaan na po natin sa 1. Yan, ang nilalaman ng Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Kung sila po ang magbabasa, that will be chapter 7 verses 1 to 3. Ngayon, susubukan nating i-explore ang bagay na ito to be sure of the real meaning of the scriptures. Siguro dapat tayong sumunod sa Diyos na ang kailangan, yung ating paniniwala, ibatay natin sa Biblia. Hindi sa hinaka ng puso o hinaka ng kaisipan ng sinuman. At umpisahan po natin sa muling pagsariwa ng bagay na ito. Umpisahan po natin. Sa 7:1 po ng Apokalipsis, mababasa po natin ang mga ganitong pahayag. At gusto ko pong isa-isahin sa inyo ang sinasabi. Kasi ito ay isang paniniwalang we cannot just ignore the belief of the Iglesia ni Cristo regarding the book of Revelation chapter 7 verses 1 to 3. Ito po'y pinalaganap nila sa buong mundo. Kaya buong mundo na po ang concerned sa issue na ito, claiming that the other angel being described by John on chapter 7 verse 3 is Mr. Felix Manalo, the late Mr. Felix Manalo. Alamin po natin sa Biblia, mga kapatid, if that is so, at kung ito'y makatwirang paniwalaan natin, kasi wala naman tayong masamang layunin eh. Hinahanap lang natin ang katotohanan. Kaya pag naghahanap ka ng katotohanan, hindi mo po pwedeng hindi, kumbaga sa naghahanap ng pilak, yung nananahimik na lupa't bato, you are turning them upside down. No? You are moving earth in order to discover jewelries or gems. Pero sa paghahanap naman ng katotohanan, yung mga nananahimik na mga paniniwala na walang kumikilos, kailangan siguro i-turn natin upside down para makita natin yung real face of the truth. Aalamin po natin yan. Umpisahan nating basahin uli ang Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Ganito ang ating mababasa. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Ayan. Ito po gusto ko ipapansin sa inyo, ang nakita ni Juan, unang-una sa scene, dun sa scene na kanyang sinasabi, nakita ko ang apat na anghel. Ayun. At itong apat na anghel is standing on the four corners of the earth, sa apat na sulok ng lupa. Yan. Tandaan po ninyo, ang apat na anghel ay nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Ngayon, ano ang nangyari? Na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Ayun. Yung pong apat na anghel, meron ng kasalukuyang ginagawa. Nung makita ni Juan sa senaryo, pinipigil niya ang apat na hangin ng lupa. Ang tanong ko sa inyo, para lang sa pagliliwanag, umiiral na po ba yung hangin? Existing na po ba? Otherwise, hindi nila mapipigil yung something that is not existing, that is illogical. Kung halimbawa, wala pa yung hangin, di pa umiiral, paano mo pipigilin yung wala pa namang hangin? Ano?
Tatandaan po niyo ang inyong sagot. Itong apat na hangin ito ay pinipigil na nung apat na anghel na nakita ni Juan na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pagkatapos, upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. ayun, ang layon, kaya pinipigil yung apat na hangin, para huwag humihip ang hangin sa lupa, sa dagat, o sa anumang punong kahoy. Sa makatwid, itong hangin na ito ay damaging sa lupa, sa dagat, at sa mga punong kahoy. Ibig sabihin, itong apat na hangin, pinipigil nitong apat na anghel, strengthening the safety of the earth. Na sinasabi ni San Juan, hangin na iihip sa lupa, sa dagat, sa punong kahoy, pati punong kahoy nanganganib dito sa apat na hangin na to. Pati dagat nanganganib din dito sa apat na hangin na ito. At pati lupa nanganganib din sa apat na hangin ito. Yan ho, tatandaan po niyo yan. Huwag niyong kakalimutan. Ano na ngayon ang sumunod na nakita ni Juan? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ayun. May ibang anghel, nakita niya, umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ang tawag ho dyan sa ibang bersyon ng Biblia ay sikatan ng araw. Ang tawag ho dyan, nung mga iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, ang tawag ho nila dyan ay silangan na. Kaya inilagay ko na agad na ganon. Ngayon, nakita niya ang wika. Pagkatapos niyang makita yung apat na anghel, pinipigil yung apat na hangin, nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Nakita ko ibang anghel, iba dun sa apat ang ibig sabihin, na umaakyat mula sa sikatan ng araw. At ano ang gawa-gawa nitong anghel na ito? Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, Pansinin nyo, ito palang apat na anghel na ito, may kapangyarihang magpahamak ng lupa at ng dagat. Kaya nung lumitaw itong isang anghel mula sa sikatan ng araw, sumisigaw siya ng tinig na malakas dun sa apat na anghel na huwag ninyong ipahamak ang lupa. Kahit ang dagat, kahit ang alinmang punong kahoy. At tandaan nyo, yung mga punong kahoy, napapahamak yan sa illegal loggers. At napapahamak din yan sa mga legal loggers. Ang katunayan, ang karamihang sumira ng kagubatan, mga legal loggers. When we say legal, they have the due permit from the Department of Natural Resources. Yan ho ang dapat nating maintindihan. Itong hangin na pinipigil ng apat na anghel, it will cause damage not only to the earth, but to the seas and to trees. Sa mga punong kahoy. Kaya ang sigaw nitong anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, huwag niyo ipahamak ang dagat, ang lupa, ni ang alinmang punong kahoy. Bakit? hanggang sa aming matatakan. Ayan, hanggang sa aming matatakan. Gusto ko pong ipapansin sa inyo yung salitang hanggang. This will mean for the meantime. For the time being. Na nagtatata kami, huwag niyong ipahamak ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Hanggang sa aming matatakan. Ibig sabihin, pag nakapagtatak na sila, aalpasan na yung apat na hangin na magpapahamak sa lupa, sa dagat at sa mga punong kahoy. Nakukuha niyo po ang gist noon, mga kapatid. Yung salitang hanggang, for the meantime or for the time being, na nagtatatak kami. Yan, sabi nung anghel sa sikatan ng araw, na sumisigaw ng malakas na tinig, huwag niyong ipahamak ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy hanggang
sa aming matatakan, sa kanilang mga noo, ang mga alipi ng ating Diyos. Ayan. Ngayon, kunin po natin ang paliwanag muna ng Iglesia ni Cristo bago natin ipakita ang paliwanag ng Biblia, which is the final authority of what the Bible says. Ito po ang ating uunahin. Yung apat na hangin ayon sa Iglesia ni Cristo. Ano po raw yung hangin na tinutukoy na pinipigil ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa? Pakinggan nyo sa isang issue ng Pasugo sa July, August 1993. I think we are using the latest. 1993 of the Pasugo. Ito ang sinasabi. Wind in Revelation chapter 7 verse 3 refers to battle or war. Ayan. Yun ay kang hangin in its singular form. Ano? Wind refers to battle or war. Yan daw hong hangin, wind, ito raw ang kahulugan nito ay battle or war. O sa Tagalog ay digma. Yan, digma raw yun. Yun hong tinutukoy sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Ito po ang kanilang sabi. And this war is not an ordinary war, but one of global proportions. The prophecy describes it as 4 winds of the earth, not because there will be 4 wars, but because the war would involve the 4 corners of the earth. Ayan. Ang sinasabi raw ng hula, apat na hangin. Hindi dahil sa kaya apat na hangin, dahil magkakaroon ng apat na digma. Hindi raw. Kundi, sapagkat ito raw ay nag-i-involve, nagsasangkot sa apat na sulok ng lupa, which they want to express that this is of global scope, ang buong mundo na gera. Yan na nga ang tinatawag nilang gera noong 1914. Yan. Ay, alam niyo na, hayag na yan. Sa mga jeep, makikita nyo, 1914, 1616. O kaya, isang tape na berde, pula, saka puti, magkakadikit. Yan ho ang mga palatandaan sa paniniwalang Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Meron na silang mga distinctive marks wherein you can differentiate them from other groups of religion. Kasi meron silang mga palatandaan, mga sasakyan nila, makikita mo, may nakalagay, Ibong Mandaragit, Far East, tapos merong marami iba-iba. Ngayon, yung sinasabi nila na yun, na battle or war o digma, hindi raw apat yung hangin, kundi ang kahulugan daw nun, hindi apat na digma, kundi kaya lang apat, involving the 4 corners of the earth. Ayan. Sabi nila, ako hindi ako basta tumatanggap ng ganon. Dahil ang nakasulat talaga, apat na hangin. Kung ang kahulugan ng hangin ay digma, it must mean that there are 4 battles or 4 wars. Di ba? Pero sabi nila, hindi raw ganon. Hindi, pabayaan muna natin sila. Let us give them the benefit of the doubt. Tuloy po natin. Nakita na natin ang kanilang pakahulugan sa hangin or wind. Ano naman daw po ang kahulugan noong pagsigaw? Ano ang kahulugan ng pagsigaw? Dito po sa isang Pasugo, issue ng July 1956, page 30. Ito po ang kahulugan daw ng pagsigaw. Kasi ito pong anghel na ito, na umaakyat sa sikatan ng araw, sumisigaw ng malakas Sumisigaw ng malakas na tinig. Itong ibang anghel na ito. Ano raw po ang kahulugan ng pagsigaw? Basahin natin.
Gayon din naman ang sigaw na binabanggit sa Apokalipsis, ito po'y nasa paragraph 2. Gayon din naman ang sigaw na binabanggit sa Apokalipsis 7:2-3, walang literal na sigaw. Liban sa tinig ng pangangaral na ginawa ng ibang anghel na narinig ng 4 na anghel. Ayon. Tatandaan nyo, ang kahulugan daw ng pagsigaw, hindi literal na pagsigaw. Kundi ang kahulugan daw ng pagsigaw ay, ang kahulugan daw po nito ay pangangaral. Na ito raw pangangaral na siyang pagsigaw, narinig naman daw ito nung 4 na anghel. Talagay ko, nakakahulaan na kayo ng punto ko. Hindi narinig nung Big Four yung yung boses man lang ni Mr. Manalo, walang narinig kahit kapiraso. In fact, hindi pa buo ang Big Four na sumisigaw siya. Tutuloy po natin para mabigyan ko lang kayo ng pag-iisipan. Ang kahulugan ng pagsigaw, pangangaral daw. Ngayon, ang tanongin naman natin, ano naman ang kahulugan ng sikatan ng araw na panggagalingan ng ibang anghel? Ito po raw ang kahulugan ng sikatan ng araw. Dito po rin sa Pasugong 1956. Sa page 29, ito po ang ating mababasa kung ano ang kahulugan noong pagsigaw o nung sikatan ng araw. Ito po. Ano naman ang ibig sabihin ng sikatan ng araw? Ito ang dakong tinutukoy na pagmumula ng ibang anghel. Sa Bibliang Ingles, ang pagkakabanggit ay east, na ang katapat nito sa ating salita ay silanganan. Ito'y silanganan o sikatan ng araw ng buong lupa. Si kapatid na Manalo ay sa Pilipinas nagsimula ng pangangaral. Ang Pilipinas ay silanganan. Alin daw ho yung silanganan o sikatan ng araw? Yun daw ho ang Pilipinas. Ngayon, ang isinait nilang libro ay ito. Ayon sa patutuo ng mananalaysay, ito ay ang malayong silanganan or Far East. Ayon sa World History, page 445 by Boakis, Lawson and Anderson, sinasabi ron na the Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. Hindi yata nila naintindihan yung binasa nila. Ang Pilipinas daw yung silanganan. Maliho eh. The Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. Alin ho ang Pilipinas? Yung ba ang silanganan? Hindi. Ang Pilipinas, nasa silanganan. Yan. Palagay ko, hindi masyadong naintindihan ang sumulat dito sa Pasugo, yung kahulugan ng binabasa niya. Iba po yung silanganan kaysa nasa silanganan. The Philippines is in the Far East. The Philippines is not the Far East. That's foolish. Parang ganito. Luzon is in the Philippines. Tama o hindi? But Luzon is not the Philippines. Because when you say the Philippines, kasama ang Mindanao, kasama ang Negros, kasama ang Samar, kasama ang Panay Island, kasama ang Pulilio Island, kasama yung Palawan Island, kasama yung 7,110 islands and islets comprising the Philippine Archipelago. Hindi pwedeng sabihin mo na yung Luzon lang ay Pilipinas na. That will be an incomplete truth. Kaya, kung incomplete, hindi truth. Kaya hindi po pwede sabihin, yung Pilipinas ay ang silanganan. Sapagkat, ang Pilipinas ay nasa silanganan. In the strict sense of it, nag-aaral lang naman tayo. Ano naman, tanongin niyo naman sa mga estudyante kung di totoo yung sinasabi ko. At kung di totoo yung sinasabi ko, patigilin niyo na itong programa ko sa telebisyon. Baka meron diyang
kasi ito ho kasi dumadaan sa MTRCB, yung Movie Television Review Classification Board. Meron naman ho silang authority patigilin pagka misinformation ang sinasabi mo eh. I think hindi ako ma-charge ni Attorney Mendez ng misinformation. In fact, kung si Atty. Mendez ay naniniwala sa history, dapat niyang patibayan pa ang aking sinasabi that the Philippines is not the Far East, but the Philippines is in the Far East. Misconception siguro ito na sumulat ng pasugo. Hindi naman sila sinisisi, talagang ganun eh. Wala kang magagawa, hindi na naman nila mababago ito eh. Ha? Ano pang pagmamapuri ang pwede mong sabihin para baguhin mo ito, naka-printed matter ito. Kaya ito mali, na ang Pilipinas ay siyang silanganan. Ngayon, ang lalong ang dapat mo mapansin, mga kapatid, ito. Ang The Big Four, ito raw apat na anghel, standing at the four corners of the earth, ito raw ang Big Four. Yung apat na malalaki. Ha? Big Four. Yan ho ang tinutukoy nila dyan, yung apat na pangulo ng bansang malalaki. Na yan po ay si Wilson ng Amerika, si Orlando ng Italia, si Clemenceau ng Francia, at saka si Lloyd George ng Grand Britanya. Ayan, yun daw ang Big Four. Na yun daw ang apat na anghel. Na yan ang nagkataong sinisigawan ni Ginoong Manalo. Na ang kahulugan ng pagsigaw ay pangangaral. Meron na ho ba kayong nabasa sa history, kahit kailan, na pinangaralan ni Mr. Manalo yung apat? Meron na. Dapat maging makatotohanan tayo eh. If that was so, and if you are conforming with the prophecy, it must be fulfilled in detail. Talaga ang pagka-fulfill ng prophecy o ng hula, dapat detalyado. Kung talagang ang pangangaral ay pagsigaw, ha? Ang kahulugan ng pagsigaw ay pangangaral. Ang unang-unang sinisigawan ay yung apat na anghel. Kung talagang ang apat na anghel, yun nga the Big Four. Is there any instance in history, just even an instance in history, na mayroong pagkakataong napangaralan ni Ginoong Manalo, yung si Orlando, si Clemenceau, si Wilson, at saka si Lloyd George ng Grand Britanya? Ang katotohanan, mga kapatid, ni hindi kilala nung apat na yun si Mr. Manalo eh. Sa tunay na pangyayari. O sige, hinahamon ko ang lahat ng ministro ng Iglesia ni Cristo, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakabagong nag-aaral sa New Era College. Magpakita kayo for my information. I want this because I am a speaker, I am a preacher, not only by radio, kundi sa pamamagitan ng telebisyon. Marami ho ang nararating kong tao. Baka naman ako'y nagkakamali. I want to be corrected. Baka mayroong instance na nagka-meeting man lang. Kahit hindi na nagsigawan, kundi nagka-meeting man lang si Mr. Manalo, saka si Lloyd George, si Mr. Manalo, saka si Wilson ng Amerika. Kasi lahat naman ng meeting ni Mr. Manalo, may kasamang pictorial eh. Nakamit si President Osmeña, naku, front page ng pasugo yan. Nakamit si President Macapagal, nasa front page ng pasugo yan. Ha? Basta't may nakamit si Mr. Manalo na matataas na tao, hindi po nagliliban yun inaalagay sa pasugo. Bakit wala akong makitang pasugo na nagkaroon ng meeting yung si Mr. Manalo, si Lloyd George, wala eh. Your history is silent about that. Kung ang inyong paniniwala at interpretasyon karapat dapat matanggap, it must be proven by fact, actual facts. Wala ho eh. Wala. Therefore, ang isang inevitable conclusion, hindi totoo na si Mr. Manalo ang sumisigaw doon sa The Big Four. Dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon kahit minsan mabulungan ni Mr. Manalo yung apat na malalaki o The Big Four. Payag ho kayo. Payag kayo. Ngayon, kahit pumayag na kayo, pag naipakita nila mayroon palang ganung pangyayari, palitan natin yung pinayag nyo. Hindi naman masamang
magbago basta lang sa totoo, hindi ba mga kapatid? Ngayon, isa pa. Kung ang The Big Four, yung nagpupulong-pulong para sa kapayapaan, kung yan ang sinisigawan ng yung ibang anghel na umakyat sa sikatan ng araw, yung Big Four na yung sinisigawan, dapat, bago nakita ni Juan na umaakyat itong ibang anghel, bago niya nakita ito, nakita niya na na nakatayo na yung apat na anghel eh. At may pigil-pigil ng hangin na ayon sa kanila'y digma. Therefore, kung nag-uumpisa si Mr. Manalong Mangaral, 1913, kagaya ng napatunayan natin noong nakaraang episode, kailangan 1913, buo na ang The Big Four. At meron ng existing na digma noong 1913. Dapat ganun, ho? Pero sa tunay hong pangyayari, kailan ho nagkaroon ng meeting itong Big Four? Kailan ho? Huwag ho tayong manguna sa kanila. Bigyan natin sila ng kanilang sariling paliwanag. Let's give them a dose of their own interpretation. Bigyan natin sila ng kanilang sariling paliwanag. Let's give them a dose of their own interpretation. Ito. Dito rin sa Pasugo, page 29, issue ng 1956, July 1956. Ito po ang sinasabi. Ang panahon ng pag-akyat ay sinasabi rin ng hula. Samantalang may nakita sa pangitain na apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, nakita rin naman ang ibang anghel na umaakyat na, sumusulong na sa kanyang gawaing pagtatatak o pangangaral ng dalisay na ebanghelyo. Ang hangin na binabanggit ay hindi talagang hangin sumisimoy, kundi ito'y sumasagisag sa digma. Jeremias, tandaan niyo talata, 4:11 hanggang 13:19. Ang apat na hangin ng lupa ay hindi apat na digmaan sa lupa, lagayan ng ipinalalagay ng iba, kundi ibig lamang ipakilala na ang uri ng digmaang ito'y nasa apat na sulok ng lupa o digmaang pandaigdig. Ang digmaang pandaigdig na tinutukoy ay natupad ng taong 1914 AD. Ayon, Modern Times and the Living Past by Elson, page 646. Sapagkat ito ay digmaang pinigil ng apat na anghel. Nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Pakinggan nyo. Nang malagdaan ang tinatawag na armistisyo noong November 11, 1918. Kailan ho nagkaroon ng lagdaang pangkapayapaan? Yung armistisyo. Yun ho'y naganap noong November 11, 1918. Tutuloy natin. Sa pangunguna, ulit pansinin nyo, sa pangunguna ng apat na dakilang leader politiko ng mga bansa ng unang digmaan na lalong kilala sa kasaysayan na The Big Four. President Wilson ng Amerika, Lloyd George ng Gran Britanya, Vittorio Orlando ng Italia at George Clemenceau ng Pransya. World History, page 494. Short History of the World, page 91 by Dore. Silang apat na malalaki o Big Four ang kumakatawan sa apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa upang pumigil sa nasabing digmaan. Ayan, yan ang paliwanag nyo. Hindi nyo na mababago yan. Magwawakas na ang mundo. Hindi na ho kayang baguhin ng Iglesia ni Cristo itong paliwanag na ito sapagkat napakaraihong pasugong pinalalagyan ito. Ngayon, yun daw Big Four, yun daw ang apat na malalaki. Yun daw ang pumirma para mapigil ang digmaan. Kailan daw napigil ang digmaan? Nag-umpisa raw yung armistisyo noong November 11, 1918. Kailan naman nagkasundo yung apat na pigilan ng digmaan? Tuloy ho natin ang pagbabasa. Pagkatapos nito'y sinimulan ang makasaysayang pagpupulong noong Enero 18, 1919 sa pangunguna ng apat na dakilang leader politiko
na lalong kilala sa kasaysayan na the Big Four. Ayon. Enero 18, 1919. Doon ho, sa pangunguna ng apat na dakilang leader politiko, ang sabi rito, ay sinimulan ang pagpupulong para pigilin ang digmaan. Therefore, gusto ko lang po pansinin nyo, wala ko tayong layong masama rito or para pasamain ang Iglesia ni Cristo. Hindi. Mga kababayan natin yan, mahal natin ang kanilang kaluluwa. Hindi ko natin sila pinasasama. Ang 1919, ayon sa pasugo, yung Enero 18, 1919, dito sinimulan ang historical meeting o pulong ng Big Four. Yan. Kailan ho nag-meeting yung Big Four para mapigil ang digmaan? Kailan ho? Enero 18, 1919. Sa makatid, literally and historically, yung Big Four nagkaroon lang ng ugnayan at contact noong 1990. I-apply ho natin ito sa pangyayari sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Nakikinig naman siguro yung mga historian, yung mga Iglesia ni Cristong profesor at profesor sa kolehiyo. Pag-aralan po lang ninyo, huwag kayong magagalit sa akin. Eto po. Nang si Mr. Manalo ay magsisigaw, ay 1913. Allegedly, ang sinisigawan niya, yan ang umpisa ng sigaw. Allegedly, ang sinisigawan niya ay ang Big Four. Tama ho o hindi? Yan ang paliwanag din eh. Kung nagsisisigaw na si Mr. Manalo noong 1913, ang tanong ko, buo na ba yung Big Four? Lumalabas, sigaw na sigaw si Manalo nang wala pa siyang sisigawan. Tama ho o hindi? Papansin niyo, tuloy. Ano ho ba ang sigaw nung ibang anghel? Ano ho ang sigaw nung ibang anghel? Kunin ho natin sa Biblia. Sabi nung ibang anghel, nakita ko ang ibang anghel, sabi ni Juan, na umaakyat mula sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas. Ha? Sa apat na anghel, sumigaw siya ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, at sinabi, ano sabi nung pagsigaw? Huwag ninyong ipahamak ang lupa, ni ang dagat, ni ang alinmampulong kahoy, hanggang sa aming matatakan. Sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Sa makatwid, pigil-pigil yung hangin. Ano? Pigil hangin. Yan. Kailan hanggang pipigilin ng hangin? Hanggang sa aming matatakan. Ayun. Alin ho mauuna? Yung pag-ihip ng hangin o yung pagtatatak? Huwag ninyong ipahamak ang lupa o ang dagat, huwag mong paihipin yung hangin hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa makatwid, mangyayari muna po yung pagpigil, yung pagtatatak para alpasan yung hangin. Alin ho mauuna? Yung pagtatatak o yung pag-aalpas ng hangin? Pigil-pigil na kasi yung hangin eh. Pigil-pigil. Nakita ni Juan, pinipigil yung apat na anghel yung hangin eh. Ibig sabihin, may hangin na. Ha? Pero pinipigil lang nung apat na anghel.
Ang sigaw naman nito ibang anghel, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Therefore, darating po yung pagkapahamak, yung pagkaalpas dun sa hangin, pag nakapagtatak na sila. Ayon. Hanggang sa aming matatakan. Hindi, pag nakapagtatak na, alpasan nyo na yung hangin. Sige, kaya mo na, ipahamak nyo na yung lupa, dagat at punong kahoy. Nakatatak na rin lang kami. Pero hanggang hindi pa namin natatakan, huwag niyong papahamak ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Hanggang sa aming matatakan, magtatatak muna. Kaya alin po ang darating? Ano po ang darating una? Una, ayon sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3, 7:1 na hanggang 3, ang unang mangyayari, ayon doon sa nasa Biblia, unang mangyayari ay, ano po ang unang mangyayari? Pinipigil ang hangin, pigil hangin. Ano ang kahulugan ng hangin? Ayon sa kanila ay digma, o di pigil digma. I-employ natin yung sarili ng paliwanag para wag tayong masisi. Ang unang nakita ni Juan, 4 na hangin, pumigil na nung 4 na hangin. Kung yung hangin ay digma, edi pigil digma ang nakita muna. Bakit pigil muna? Kasi may gagawin. Magtatatak. Ayan. Tanungin muna natin sila, ano kahulugan ng pagtatatak? Pakinggan niyo, ha? Dito po sa issue ng Pasugo, July-August 1993, eto ho. What is this seal? How is the sealing function done? And who shall receive the mark of the seal through this messenger? These questions are answered by the succeeding biblical passage. Ang isinite, ang Ephesians 1:13-14. Hindi ko na babasahin dahil nasa inyo naman Biblia yan. Ito paliwanag nila. Apostle Paul's letter to Christians in Ephesus explicitly gives the answer to the question immediately preceding. The seal is the Holy Spirit. And the sealing function is the preaching of the word of truth or the gospel of salvation. Ano ho ang kahulugan daw ng pagtatatak? Pangangaral ng kaligtasan. Ayan. Pangangaral ng ebanghelyo. Tandaan nyo, 2 na yan, ha? Kanina, ang sabi nila, yun daw pagsigaw, pangangaral. Ngayon, ito naman pagtatatak, pangangaral din. 2 pala ang kahulugan sa kanila. Yung pagtatatak at pagsigaw, parehong pangangaral ang kahulugan na ibinibigay nila. Kaya, sa mga tweet, eto senaryo, pigil muna hangin. Pigil muna, digma. Huwag kang aalpas. Hanggang hindi kami nakakapagtatak. Ibig sabihin, hanggang hindi kami nakakapangaral. Ngayon, pag nakapangaral na kami, umarya ka na digma. Yun ang ibig sabihin, doon sa nasa Biblia. Pag nakapangaral na kami, umarya ka na digma. Ang tanong, ano ba ang nangyari talaga sa tunay na pangyayari? Ha? If we are going to apply this, anong tunay na pangyayaring naganap? Sabi po ng Iglesia ni Cristo, yun daw pangangaral ni Ginoong Manalo. Nakatumbas ng pagsigaw, kaalinsabay daw ng pagsiklab naman ng unang digma ang pandaigdig. Ayun. Which is 1914. Sabi mo sa kanilang Pasugo na yung pangangaral ni Ginoong Manalo na siyang pagsigaw at yung pagsiklab ng digmaan o pag-alpas ng hangin ay magkasabay daw yon. 1914 na ganap. In one way, hindi po totoo ito na si Master Manalo'y nangaral 1914. Hindi kasabay ng digma ang pangaral niya. Ang totoo, mga kapatid, nangaral siya 1913. Nakita ho natin yan noong nakaraan. Nag-umpisa siya 1913. Doon sa 75th anniversary ng kanilang iglesia, nandun sa kanilang Pasugo, that the early converts in Punta Santa Ana were baptized in late 1913. Ang pagbubotismo'y dumadating bago yung botismo'y dumadating mangangaral muna. Sa mga kapatid, nangangaral na siya ng 1913. Kaya yung unang-unang bunga sa Punta Santa Ana,
nabautismuhan ng 1913. Understandably, na ang pangangaral niya nag-umpisa ng 1913. May digma na ho ba noong 1913? Oh. Sa Biblia, alin ho ang sequences ng pangyayari? Mangangaral muna, magtatatak bago magdidigma. Bago aalpas yung hangin. Pinapapigil nga. Kung yung hangin ay digma, ibig sabihin, bago magkadigma, mangangaral muna. Ano ho ang nangyari kay Ginoong Manalo? Sa umpisa, bago nagkagira, nangangaral nga. 1930, nangangaral na eh. Kaya lang, ang masama, tapos na ho ang 1914. At hanggang ngayon pa, 1994, nangangaral pa rin. Samantalang sa Biblia, may limit yung pagtatatak. Huwag muna nyo ipapahamak ang lupa kahit ang dagat. Hanggang sa aming matatakan. Pag natatakan na, ayun na, darating na yung 4 na hangin, sisimoy na yun. Ayun. Aalpas na yun. Kaya dito sa puntong ito, mga kapatid, kung ngayong pag-aaralan merong mga inconsistencies sa fulfillment ng prophecy doon sa mga tunay na nangyari sa Pilipinas. May inconsistencies. Ngayon, para makita nyo po yung inconsistencies na yan, yung mga mali-maling mga palagay na yan, siguro kailangan natin puntahan ang Biblia. Let us go to the Bible as our refuge. Para wag ho tayong, alam nyo sa Biblia, pag-asa natin marami yung pastor, kanya-kanyang pakahulugan. Saan ka kukuha ng pag-asa para makakita ka ng totoo? Pakinggan nyo sa 15 ng Roma, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan ho ang pag-asa natin? Sa pamamagitan ng kasulatan at ng pagtitiis. May pag-asa ho tayo Hindi ho tayo mawawalan ng pag-asa o kayo mawawalan ng pag-asa. Ngayon, ang tanong natin ganito. Sa kasulatan, mga kapatid, talaga bang mayroong 4 na anghel? May 4 na anghel ho ba talaga sa kasulatan? At kung may 4 na anghel sa kasulatan, sino yung mga anghel na yun? Yung ba talaga ang the big 4? At kung may 4 na anghel sa kasulatan, talaga bang napigil naman nila yung hangin? At kung may 4 na anghel sa kasulatan na nakapigil ng hangin, sino yung ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw? At anong kahulugan ng kanya sigaw? At anong kahulugan ng pagtatatak? Ano naman yung pinantatatak? Kumplituhin ho natin sa Biblia. Isa-isahin ho natin. Babasahin ko ang Apokalipsis 7:1 hanggang this time, payagan ninyo naman ako magbabasa. Sila kung magbasa 7:1 hanggang 3. Ako ang magbabasa and I want to read the whole text plus the context 7:1 hanggang 5. Ito po ang ating mamabasa. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ayan ang versikulo 4. At, ang sabi, narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Nakapagtatak ho ba? O pwede mo ba iiwala yung versikulo 4 sa 3? Pinuputol lang Iglesia ni Cristo yung versikulo 4
Maliwanag naman ang salaysay eh. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ilan? Na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ayun. Nakapagtatak naman pala eh. The same subject, the same menu. Ha? Nag-umpisa tayo sa chapsuy, pero huwag mong puputulin. Ihuhulog ko na yung inuna mo halimbawa yung sayote. Una, inihulog mo siyempre sibuyas, ay bawang, sibuyas. Tapos yung hipon, o kaya yung baboy. O, tapos inihulog mo na ngayon yung sayote. Nakahanda na rin pati yung celery, yung carrots, saka repolyo. Abay, nung ihuhulog na yung repolyo, at ihuhulog na yung celery, at saka yung siling pula, tinigilan na. Hindi chapsuy yun. Ginisang sayote ang niluto mo, hindi chapsuy. Yun ang dapat mong maintindihan. Parang ganito. Yun hong marunong na magpaksiw, yung magpaksiw, nung unang panahon, ang paksiw ho, pakukuluan muna sa luya at saka sa tubig at saka sa asin, yung ipapaksiw. Pag kumukulo na, saka ho nilalagyan nyo ng maaari hong talong, o kaya ampalaya, o kaya labanos. Pagluto na ho yung labanos o yung gulay na isinama sa paksiw, pati yung siling paksiw, saka ho inilalagay ang suka. Kasi pag inilagay mo yung suka, hindi yung pa inihuhulog yung gulay, pagka naluto yun, matigas yung talong o kaya yung matigas dahil dun sa suka. Kaya pag nagsisigang ka, inuuna mo muna yung gulay bago mo ilagay yung paasim. Otherwise, hindi lalambot yung kangkong. Ano? Ganon din naman. May timing yun yung pagluluto. Nung ihuhulog na yung suka, tinigilan mo na. Ano yun? Hindi sinigang yun. Yung panuka, bandang huli ho yun nilaga ang labas no, kaya lutong kamatis, tawag na Kapampangan. Hindi sinigang. Dapat may paasim Ganon din naman yung paksiw. Pagka tinigil mo na doon, hindi pa naihuhulog yung suka, ang mangyayari, hindi paksiw yung pinangat yun. Ayan ang dapat nyo maintindihan. Hindi mo mabubuo yung katotohanan. Ano ibig ko sabihin? Binasa mo nga ang Apokalipsis 7:1. Tinigilan mo na sa 3. Samantalang meron pang nakalagay, at pagka may at, which is a conjunction, this shows the relation of something to another thing. May continuity. Pag may at, may relasyon yun basahin ho natin ng 3. Ituloy natin sa 4. May at kasi. Basahin natin. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Tuloy. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ayun. Ang katuparan ng hula na may magtatatak, may pumipigil ng hangin, natupad pala ito, hindi naman pala sa Pilipinas Ito pala natupad sa Israel. Ang katunayan, narinig nga yung bilang ng natatakan, 144,000 among the tribes of Israel. Ngayon, ano po ang katunayan na itong pagtatatak na ito ay naganap ito sa Israel? At pati yung sinasabi nilang digma ay naganap sa Israel. Ayon sa pasugo, ang kahulugan ng digmang ang hangin na binabanggit ay hindi talagang hangin sumisimoy, kundi ito'y sumasagisag sa digmaan. Ito po sa pasugo 1956. Jeremias 4:11 hanggang 13:19. Tanggapin na natin, granting without accepting, na ang kahulugan nga ng hangin digma. Ang ginamit nilang batay ay Jeremiah chapter 4 verses 11 to 13, 19. Basahin ho natin yung ginamit nilang batayan. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem,
Isang mainit na hangin 11 to 13,19. na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Gusto ko pong pansinin nyo, ang ginamit na batayan ni Ginoong Manalo, kung ano raw ang kahulugan ng digma, yun daw yung hangin daw, yung digma, yung sitas na ginamit ito sa kanilang pasugo. Ano raw ho ang sinasabi dito sa Biblia tungkol dito sa sitas na ito? Ulitin po natin yung 4:11. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem. Ayun, tandaan nyo, sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem. Saan ho sinasabi? Hindi sa Pilipinas, ho. Doon sa sitas na ginamit nila, sila gumamit, masisisi nyo ba ako? Yung mga ministro nagagalit, huwag ka naman magalit, mag-isip ka lang. Kita naman? Eto, sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem. Ano ang sasabihin sa Jerusalem? Tuloy. Isang mainit na hangin Ilan? Tatandaan nyo, ang sinasabi sa Apokalipsis, apat na hangin. Huwag ho kayong padadala doon sa filosofya. Hindi ka ibig sabihin apat na digma o apat na hangin. Kasi kaya lahat sabi ikang apat, dahil apat na sulok ng lupa ang involved, kaya World War. Ayan. Yung mga hindi nag-iisip, nakukuha ron eh. Pero hindi ho ganon. Ang ginamit na batay, Jeremias 4:11-13, isang mainit na hangin. Saan? na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Bakit? Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko'y kakaba-kaba, hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Ayan. Tanggapin na natin ang tinutukoy na hangin sa Jeremias ay digma. Pero saan ho dadating? Ayun. Sa Jerusalem. Tama. Bakit? Kasi yung magtatatak na anghel, ang natatakan sa Israel na ganap eh. Kung saan ang Israel, ang Jerusalem ang kapital. Ha? Kaya, sasabihin sa bayang ito, alin pong bayan ang tinutukoy? Yung Israel. At sa Jerusalem, which is the capital of Israel. Narito, isang mainit na hangin. Ilan ho? Isa lang. Isa. Sa mga tweet, kung ang nabasa natin sa Apokalipsis si apat na hangin, nakuha na natin halimbawa, tanggapin na natin ang isang kahulugan ng hangin ay digma, meron pa tayong tatlong problema. Tatlong hangin pa. Meron po bang patutuo sa Biblia na talagang apat na hangin ang darating at yay mangyayari sa Jerusalem? Meron ho bang patutuo? Pakinggan nyo sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 7 at versikulo 2. Ganito ating mababasa. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan, at narito, ang apat na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat. Ayon. May nakita ako sa pangitain ko sa gabi. Sabi ni Propeta Daniel, narito ang apat na hangin ng dagat o ng langit humihip sa malaking dagat. Apat na hangin, yun ay umihip sa malaking dagat.
nakita yan ni Propeta Daniel. Tanggapin ho natin ang isang kahulugan ng hangin ay digma. Nakita rin niya ba ang katuparan na nagkaroon talaga ng digma? Pakinggan niyo naman sa 9:2 ni Daniel pa rin. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat. Pansinin niyo ho. Nang unang taon ng wika ng kanyang paghahari, akong si Daniel, nakaunawa ako sa pamamagitan ng mga aklat. Tuloy, ano yung naunawa niya? Nang bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Kita nyo, si Daniel pala, nagbasa ng sulat ni Propeta Jeremias. Ito, nabasa niya ito. Naunawa ko sa magitan ng aklat ang sinalita ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Na mayroon talagang darating na hangin sa Jerusalem. O ano ngayon yung nakita, sinasabi niya tungkol doon na naunawa niya sa pamamagitan ng aklat ni Jeremias yung darating na mangyayari. Alin yun? Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Nasira ho ang Jerusalem, anyo 70. Naganap ang pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Ito po ba'y pinatutunayan ni Kristo na talagang magkakaroon nga ng digma at pagkasira sa Jerusalem at ito'y naganap nung anyo 70? Pakinggan nyo sa pangungusap ng Panginoong Jesus sa Mateo 24. Ganito po ang ating mababasa sa versikulo 1 patuloy. Ganito ating mababasa. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ayon. Pinakita yung templo sa Jerusalem. Nandun sa Kapitolyo yung templo pinamamala sa kanya ng mga alagad. Sabi ni Jesus, nakikita niyo ba to? Itong templong ito, mga gusaling ito, dito walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. Ibig sabihin, mawawasak pala yung templo na yun, ano? Kailan yun? Tanungin natin si Kristo kung kailan yun. Sa 24 yan, ang Mateo 24:1-2, ano? Ikoma ho natin sa versikulo 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel. Yun. Sabi ni Kristo, pag nakita nyo na yung kasuklam-suklam na pagkasira, bakit hindi? Ba't kasuklam-suklam na pagkasira? Kasi biro mo pati yung templong iginagalang ng mga Hudyo masisira ng digma. Kaya, pag nakita nyo na yung kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita kita ng propeta Daniel. Nyo. Meron pala nga talaga sinabing pagkasira na magaganap kay Propeta Daniel. Pinatutunayan ni Kristo. Itinuturo naman ni Daniel si Propeta Jeremias. Naunawa ko ang bilang ng taon ng pagkawasak ng Jerusalem, 70 taon. Ayan, magaganap ito anyo 70. Kailan yung anyo 70 na yon? Sinabi ng Panginoon. Ang sabi ni Kristo, dito, pag nakita nyo na yung kasuklam-suklam na pagkasira na sinasabi sa aklat ni Propeta Daniel na natatayo sa dakong banal ay unawain ng bumabasa. Ayan, di umunawa ka. Saan mo unawain? Sinabi na nga ni Kristo yung sinabi kay Daniel. Balikan natin kay Daniel. Meron nga bang pagkasirang magaganap? Pakinggan nyo sa 9:2 ni Daniel. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Ayun. Hindi niya magkakadugtong. Si Kristo, itinuturo niya si Daniel. Si Daniel naman, tinuturo niya si Jeremias. Meron talagang pagkasirang magaganap o digma. Pero yun ho ba sa Pilipinas?
Ulitin natin, no? Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang Teka ito, muna, ito muna, bago yan. Nang unang taon ng kanyang paghahari, Ang sabi ni Daniel, akong si Daniel ay nakaunawa sa pahamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta yung nasa Jeremias. Alin yun? dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem Sisira ng Jerusalem. Kailan? 70 taon. Ayun. Kaya yung sinasabi ni Jeremias, ni Daniel, at ng Panginoong Jesus, magkakatugma, may magaganap ng digma, pero 70. Hindi 1914. Hindi. 70. Saan magaganap? Doon din sa lugar kung saan magtatatak. Eh, saan ba magtatatak? Hindi ba sa Israel? Kaya nga ang natatakan, 144,000 sa mga anak ni Israel. Walang Pilipino nung kahit isa. Oh. Doon sa lugar ng pagdidigmaan, doon mismo manggaganap yung pagtatatak. Pag natapos na ang tatakan, saka didigma. Kailan ho nag-umpisang magtatak ang Panginoon Kristo? Granting na ang pagtatatak nga ay pangangaral. Kailan ho nag-umpisang mangaral si Kristo? Anyo, umigit kumulang 30 de. Kailan ho dumating ang digma sa Jerusalem? Anyo 70 de. Nakapanhik na sa langit si Kristo, tapos nang magtatak. Saka sumiklab ang digma sa Jerusalem. Sa Pilipinas ho ba ito? Hindi. Ito po'y naganap sa Jerusalem. Ang digmang ito. Ngayon, ang lusot nila riyan, babasahin nila yung Mateo. Makakarinig kayo ng mga digmaan. Alingaw-ngaw ng mga digmaan. Alinika ang digmaan, umalingaw-ngaw. Yan ang unang digmaan pandaigdig na ginamitan ng mga makabagong mga imbensyon. Kaya umaalingaw-ngaw, binabalita yan sa buong mundo. Sabi. Yung salita nila, umaalingaw-ngaw, pinakahulugan na nila yon. Tapos, at yan ikang digmaan na yan, ang kanyang mga karo ay matutulim pa ika sa matutulim pa sa magtutula muna ako. Sa Pasugo, May 1976. Dako ang anghel sa hulay, isang mangangaral, di anghel sa langit na inuutusan. Hindi espiritu yung kalagayan, kundi taong sugo na dala ang aral. Dako ng gawai, sinabing malinaw, sikatan ng araw ang inaakyatan. Katuparan nito'y malayong silangan, bansang Pilipinas ang nasabing lugar. Pati sa tula, mali no? Kaya pero mo ba naman Pilipinas eh, bansa, yung ba malayong silangan? Pilipinas, hindi. Nasa malayong silangan yun, pero hindi yun ang malayong silangan. Tuloy natin. Ang hangin na siyang pinipigil, 4 na anghel ang kakasangkapanin. Sabi ni Isayas ng kanyang banggitin, ang tawag sa hulay, mainit na hangin. Isayas pa, mali ano? Jeremias yun eh. Ba't wala bang editor tong Pasugo? Dapat dito Jeremias. Mainit na hangin na kay Jeremias eh. Di ba no? Hindi mali, hindi. Alam mo, yung talagang mali-mali, hindi nakakatakang magkamali talaga yung mali-mali na eh. O, tinan nyo ha? Tutuloy ho natin. Ang hanging nasabi ay may mga karo. Ang nakakatulad nito'y ipo-ipo. Mayroon ding kasama na mga kabayo. Pawang lumilipad kung ito'y tumakbo. Ayon kay Isayas, ito ay digmaan. Ang karot kabayo ay mga kasangkapan. Ang mga kabayo pag nananalakay, mga tao'y takot at di mapalagay. Katuparan nito'y pawang isinulat ng 3 lalaking pawang manunulat. Sila'y si Lawson, Anderson at Bowack, aklat pandaigdig ang nagpapahayag.
Pawang mga tangke ang nasabing karo. Ang kabayo na may mga eroplano. Ayun. Yun pala ang kahulugan. Yun daw mga karo, yun daw ay at yun naman daw kabayo, mga eroplano. Yun daw ang ginamit noong 1914. Ngayon, ang ating tanong, totoo bang yung tangke nga yun nga ang kabayo? Ano? Yung karo? At yung tangke digera, ibig sabihin yung tangke, yung bang malaking parang armor tank, ano? Battle tank. Na mayroong machine gun sa harap, ano? Tapos yun naman daw kabayo na lumilipad mga eroplano. Tuklasin ho natin sa Biblia ang kanilang mga pakahulugan dito sa bagay na ito, mga kapatid. At saka natin ilapat sa tamang pangyayari sa sinasabi ng Biblia, hindi doon sa pangyayari sinasabi nila. Sino-sino yung natatakan? Ano ang itinatak? Kasi dapat alam natin pati itinatak. Kasi maraming tatak sa Biblia. Sabi ng Diyos, ang aking mga saabat magiging tanda sa akin at sa inyo. Yung sabat pala, tatak din yun. Tanda rin yun, ayon sa Ezekiel. O meron naman tanda ng hayop sa kanang kamay o sa loob. Sabi nga ng pasyon ni Padre Aniceto de la Merced, yung pasyong katolikong binabasa natin. Ipag-utos magkintal sa noo ng kanang kamay. Ano ipangkikintal? Hindi kaliwa. Kanan sa noo ikikintal. Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampong tunay nitong Antekristong hunghang. Masama pala yung may kintal sa kanang kamay at saka sa noo. Dahil ayon doon sa pasyong ginawa ni Padre Aniceto de la Merced, yun daw ang pagkakakilanlan na sila'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Kaya marami yung tanda sa Biblia, mga tatak. Yung kay Satanas, may tatak yun. Yung sa Diyos, may tatak din yun. Alamin natin, kung ang nagtatak ay yung anghel sa sikatan ng araw, at ang tinatakan ay 144,000 sa lahing Israel, ano ang itinatak? Ano ang tunay na kahulugan ng pagtatatak ayon sa Biblia? Ano yung tangke, yung karo at saka yung kabayo? Hopefully po sa susunod natin pagkikita, mariresolve natin ang mga bagay na ito. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.